So, yun na nga no, mga kabong, no? Ito yung sa Senate hearing kasi ni Rapi Tulfo, no, Senator Rapi Tulfo, lagi niya tong panakot sa mga resource person niya, no, yung mga nakakausap niya doon sa kanyang hearing na pinatawag niya na doon sa kanyang ready program na Rapi Tulfo in Action. Nagagamitin nga niya yung privilege speech. So ito yung itong sample ng privilege speech ni Senator Rapi Tulfo na kung saan inuupakan niya yung mga yung mga company, individuals, yung mga kalakaran na naniniwala siyang may mali, no? Panoorin natin tong ni Senator Rapi Tulfo. Senator Tulfo is recognized. You may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Good evening, Mr. President and my dear colleagues. Let me take a few minutes of your time to talk about theft. Theft meaning pagnanakaw. Ang pagnanakaw ay isa sa pinakalumang krimen sa ating mundo. Panahon pa ni Moises, nasa Ten Commandments na po yan. Thou shall not steal. Thou shall not covet your neighbor. General knowledge naman yan, ano. So, pero may gusto siyang may gusto siyang i-drive dito sa sa gusto niya mangyari. Si Senator Rapi Tulfo. Goods. At sa revised penal code naman, ang theft ay ang pagkuha ng gamit na hindi sayo na walang pahintulot sa nagmamay-ari dahil sa pagnanasang makalamang. Tulad ng isang shoplifter, hindi mo pwedeng kunin ang paninda nang hindi ka nagbabayad dahil makukulong ka. Ang snatcher, pinaparusahan din dahil kinukuha niyang hindi sa kanya. Ito po ang mga pangkaraniwang theft na alam natin. But Mr. President and dear colleagues, let me paint a different kind of theft affecting our people that's more dangerous than our regular theft. Ang tinutukoy ko po ang wage theft. When I joined the Senate, this was one of the first bills I filed. It is because among the many complaints I receive in my program, ito po ang pinakatalamak. Araw-araw. Ito promotion talaga ng Rapi Tulfo in Action tong mostly ng privilege speech niya. Yung kanya mga mga inputs, mostly talaga nanggagaling sa Rapi Tulfo in Action. Yung kanyang mga complainants doon sa kanyang radio show o YouTube channel, Daan-daan po ang nagreklamo tungkol sa hindi pagbayad ng sapat na sweldo at mga benepisyo sa mga empleyado. Employers and companies think that they are giving the proper wage at the proper time is optional. They think na may utang na loob sa kanilang mga empleyado, kaya dapat intindihin daw na lang nila kung kulang o delayed ang sweldo. Sa akin pong palagay, isang uri po ito ng pagnanakaw na hindi nalalayo sa snatcher at shoplift. Pero may batas na dyan, di ba? Sa DOLE. May batas na yan. Actually, yung DOLE, kukwento ko sa inyo mamaya, makapangyarihan ng DOLE. Bakit po? Kasi kinuha nilang oras at pagod ng mga empleyado nila nang walang bayad. Ito po ay parang shoplifting. Ang sweldo at mga benepisyo na pagmamayari ng mga empleyado ay kinukuha ng kumpanya. Ninanakaw in short. Hindi po ba parang snatching ito? Ang mga kumpanyang ito ay ang mga tinatawag kong mga sosyal na mandurukot, sosyal na mga kawatan, sosyal na mga magnanakaw. Alam ko po na may mga batas tayo tungkol sa hindi pagbayad ng tamang sahod at mga benepisyo. Yun, meron na pala eh. Pero hindi po ito sapat. Ang mga penalty of fines ay tinatawanan lang ng mga kumpanya
na nagpapasahod sa ating mga kababayan. Alam kasi nila na kailangan ng mga tao ang trabaho at mas magastos pa ang magsampa ng kaso sa DOLE. Hindi po patas ang batas natin. Kung ang katulong o kasambahay ay nagnakaw, qualified theft agad at unbailable. Pero kapag ang kumpanya o ang amo ay nagnakaw ng sweldo sa kasambahay o sa ordinaryong empleyado, kadalasan compliance order at fines lang. Di po ba? Hindi tama. We need to level the playing field. Upang alamin po ang kalagayan ng ating mga manggagawa, nagsagawa ako ng mga ocular inspection habang tayo po'y nasa recess. Sipag, di ba? Sipag ni Senator. Siyempre may camera yan, di ba? Content dyan sa Rapid Tulfo in action eh. Hindi po ako Hitting two birds in one stone, di ba? Napakagaling talaga. makapaniwala sa aking mga nadiskubre. Sa 11 kumpanya na napuntahan ko, 10, again, sa 11 kumpanya na puntahan ko, 10 ang may mga labor violation sa pagpapasweldo. Malaking kumpanya po ang aking mga napili dahil din sa mga reklamo na natanggap namin online tungkol sa iba't ibang labor standards violations. Sa totoo lang po, Mr. President, ang una kong pakay ay makitang kondisyon ng mga trabahador sa mga kumpanya at malaman kung may kailangang ba i-adjust sa kanilang mga sweldo. Pero nalungkot po ako na hindi pa ito ang pinakamalaking problema nila. May 2 pakana itong mga kumpanya upang maiwasan ang pagbayad ng tamang minimum wage. Una, sa halos lahat po ng food manufacturing companies na pinuntahan ko, may pinatutupad silang tinatawag na pakyawan o piece rate. Ano po ang pakyawan? Pakyawan. Ang pakyawan ay ang pagbayad sa empleyado depende sa dami ng natapos niyang trabaho. Kung titingnan po ang batas, walang masama sa pakyawan kasi garantisado dapat na may minimum wage ang mga magagawa. Pero sa pagkausap ko sa mga tao, kinailangan nila magtrabaho na mahigit 12 oras o higit pa para maabot ang minimum wage. Sa normal na 8 oras, ang inuwi lamang nila ay pumapatak sa 3 hanggang 400 piso. Ibig sabihin itong mga mandarambong na empleyado na nagpapatupad ng pakyawan ay nagnanakaw ng hanggang 4 na oras na overtime para sa kanilang mga pobre manggagawa. Nung pinost ko po ito online, mas madami pang lumabas na mga sumbong. Mahigit 50, 50 po ang nagsabi. Eto, si Rapid Tulfo, no? Papaniwalain sa mga comment section. Diba, ano ka na eh, baga national figure ka na, senator ka na, tapos, yan, i-highlights mo yung yung mga comment. Kasi, paano mo verify naman yung mga nagko-comment na naka-blurred pa, no? Sabi niya, ito, magbasa tayo dito, no? Sabi niya, ito sa parting upper left, no? Sa Rapid Tulfo sa Emilio Aguinaldo Memorial Hospital sa Cavite, puntahan niyo po na aksidente yung tao kahit linisan maraming sanang sugat ng tao, di nila ginawa, ipapauwi yung pasyente. So, walang kinalaman to, no? Sa labor to, mga mga siguro sumbong lang to, no? Sana lahat ng factor dito sa peso pandi masilip ang sahuran na pagod ang tira dahil 400 to 430 lang ang sahod, wala sa minimum kahit sana 500 na lang, lalo na diyan sa may kupang, no? Comment also ano mo sa Senate, mga comment lang to no, pero paniwalain si Rapid Tulfo sa ganito. Ganon din ang kalakaran sa kanilang kumpanya. Ito po ay mula sa mga taga Bulacan, NCR at Kamanaba. Nakakagalit pa ay ang
kapalan ng muka ng mga kumpanya na ito dahil wala sila mga piece rate order mula sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Yung isa meron, pero 2019 pa expired. Walang tama at updated na time and motion study. Yung ano kasi, itong pakyawan, yung piece rate na tinatawag dyan, o yung pakyawan. Kasi iba-iba kasing industry, iba-iba yung kalakaran. Example, ako nagpagawa ako ng bahay recently lang. Itong pinagawa ko nga itong mini studio na to, no. Ang usapan namin ng gumawa, hindi arawan, pakyawan. No? Kasi nagmamadali ako na matapos. Pero yung quality, andun pa rin, 'di ba? Pag mamadaliin nila, syempre kikita sila ng kung arawan, example, 2 weeks matapos, gagawin nilang 1 week. Pero yung sahod nila pang 2 weeks. So yun yung pakyawan. Kasi yan, win-win solution yan sa nagpa-kontrata ng pakyawan actually. No, iba-ibang iba-ibang kalakaran sa industriya. Siguro sinasabi dito ni Senator Rapi Tulfo yung mga regular na tapos pakyawan pa yung galawan. Siguro yung ibig niya sabihin dito. Na isinagawa upang malaman kung ilan ba ang kayang matapos ng isang pangkaraniwang maggagawa sa 8 oras. Kaya, ayun, ang trabahador, sagad sa buto, ang pagod para maabot ang minimum wage. Imbis na 8 oras, 12 oras ang binubuno nila. Ang masayang kumpanya, yung 12 hours sa mga nag-apply sa amin sa crediting collection sa hulugang motor. Pag yung gwardiya nag-apply, usually ako nag-i-interview Kasi as a supervisor, ikaw naman talaga sa front line. So usually talaga 90% ng mga gwardiya, 12 hours yung kanilang duty. Siguro titipad yung agency, parang kasi relyebo yan 24 hours. Supposed to be 3 relyebo. So ang ginagawa ng agency, 2 lang, tapos 4 hours OT, yung isa naman 4 hours OT para ma-cover yung 8 hours ng isa. Kaya malaki kita ng mga security guard kasi malaki yung OT nila sa trabaho nila. Kaysa naman syempre sa agency, kung mag-hire ka ng panibagong manpower na security guard for 8 hours, syempre may mga compensation and benefits din yun. So, parang syempre nag-weigh in din niya kasi negosyo yan Kailangan talagang tumimbang. ayun, nakatipid ng 4 na oras sa overtime pay. At akin pong napagkalaman na sa NCR, 4 lamang po ang nabigyan ng permiso ng National Wages Productivity Commission na para magpatupad ng pakyawan. Pero lumilitaw. So ina-allow din talaga yung pakyawan, no? Merong binigyan ng permit Sa aking investigasyon, daan-daan ng mga kumpanya sa NCR, especially sa manufacturing, food manufacturing, ang nagpapa-implement ng pakyawan. Anong ginagawa ng DOLE? DOLE, natutulog kayo sa kangkungan. Kung sino man ang secretary ng DOLE. Ayan, yung antics ni Senator Rafi. Yung mga ganitong mga bitawan, yung mga inutil, natutulog sa kangkungan. Radio station talaga. Dapat siguro mag-resign ka na. O dapat masama ka sa papalitan sa reshuffle na nangyari ngayon sapagkat para sa akin, ikaw ay isang inutil. Commander, inutil. Paralyze yun. Isip sabihin, inutil, walang magawa. responsibility, ika nga. The people is as good as its leader. Kung palpak ang mga tao, ibig sabihin, nagmula yan sa pagmamana nila sa palpak na leader. Pangalawa, na-describe ko na ang daming mga manufacturing companies na nagpapasweldo
Base sa sinasabing apprenticeship program ng TESDA, kaya ang sweldo ng trabahador ay below minimum wage or 75% lamang ang binabayaran. Pinagtataka ko po, paano naging apprenticeshable ang pagbabalot ng chichirya? Parang apprenticeship, parang OJT, no? Parang gano'n, no? Parang on the job training. Pero may compensation. At pagsala ng mani, again, pinayagan ng TESDA na magkaroon ng apprenticeship program ang mga kumpanya na supposed to be para lamang ito sa mga highly skilled position, highly skilled technical positions. Pero ang pagbabalot ba ng chichirya at pagsala ng mani is that highly skilled position. Again, may kalokohan sa TESDA. Kung sino man ang mumuna dyan sa TESDA, siguro magbalot-balot ka na. Damay lahat. So ako, nag-aaral ako ng TESDA. Nag-aaral ako dyan ng slaughtering ng baboy. No? Bound to Canada ata yun, yung yung training na yun. Pero hindi ko tinuloy. Pero ako yung test na may national competency certificate, no, i-record yan sa mga nag-abroad, sa mga nag-apply, pwede mo siya maging credential. Pero kawawa yung test na kay Rapid Tulfo, no. Kung mag-isip-isip ka, dahil aaraw-arawin kita hanggat hindi nyo naayos tong problema. Yan, araw-araw. Parang sa radio program, araw-araw yung uupakan, babakbakan, titirahin. Yan yung typical na Rapid Tulfo in the house. Masarap pagbulbulin ang ulo ng taga-TESDA at ang ulo ng taga-DOLE. Kung sino may mga namumuno dyan, pasintabi po. Dahil sa nakita naming pang-abuso ng apprenticeship program, hiningi namin sa TESDA ang listahan ng mga approved apprenticeship program. Doon nakita namin na may kaduda-duda mga kumpanya ang may approved program. Sa Metro Manila lang, may mga malalaking stores ang nagpapasok ng mga customer service employees sa apprenticeship program. Paano naging apprenticeshable occupation ito? Na sinasabi again, apprenticeshable program sa TESDA supposed to be a highly technical skills. Paano naging highly technical skills ang pagbebenta ng mga damit, pajama, panty at bra at brief? Pasintab. Mali natin. Kasi sa mga company talaga, kahit naman sa pinanggalian ko at ngayon company na pinagtatrabuhan ko, may mga empleyado doon na maganda lang yung title, no, pero taga-timpla ng kape, no, taga-prepare ng report. Parang maganda yung title, no, parang highly technical skilled yung yung title ng pangalan. Pero minimal lang. Meron pa kakilala, malapit lang sa may-ari, no. Operational manager na or iba na yung title, no? Malapit lang sa may-ari. Pero kung titingnan mo yung function, parang utusan lang or parang comedy lang ng may-ari. Kapag malungkot yung may-ari, kinakausap ng may-ari yung empleyado. Kasi maganda yung positive yung vibes ng empleyado pero taas yung posisyon nun pero wala masyadong ginagawa. Kanya-kanyang ng company yan, di ba? Sabi muli, hindi ba tayo pinagluloko lang ng TESDA? Ayon sa TESDA, ang apprenticeshable occupation ay mga trabaho na kinakailangan may mahigit na 3 buwan na practical training on the job na may kasamang related theoretical instructions. Ayon din sa TESDA law and regulations, ang pwede sa mga apprenticeship program ay highly technical industries. Ayan. Or mga industriya na engage sa application ng advanced technology.
Sa diksyonaryo, ang highly technical industry ay sinasabing industriyang involved sa advanced methods and the most modern equipments such as chemicals, drugs, aircraft, at manufacturing industry. Base po sa mga definition na ito, mukhang may mga nagbabanat or may nagbanat ng definition ng highly technical industry. Sa magkanong kadahilanan? Anong technical skill ang kailangan matutunan na mahigit sa 3 buwan ng mga sales lady na nagtitinda ng pajamas, tulad ng sinabi ko kanina, ng mga underwears? Hindi ko po minamaliit ang trabaho na ito. Pero hindi po ito pwede sa apprenticeship program. Hindi po ito ang intensyon ng batas. Panahon na para ito po'y masilip itong apprenticeship program dahil para sa akin, ito po ay naaabuso. Alam ba ito ng TESDA o hindi nila alam? O baka alam nila pero wala silang pakialam sa magkanong kadahilanan. Laging ano yan, laging may magkanong kadahilanan. Rapid Tulfo in action talaga. O baka naman, depende kay Secretary kung anong feeling niya. Tulad ng bagong EBET or EBET law, ang pakay mga bigyan ng dagdag kaalamang teknikal ang mga estudyante at bagong graduate upang magkaroon sila ng mas mataas na potensyal na makakuha ng trabaho. Kailangan i-review ang 573 companies na may accredited apprenticeship program. At kailangan repasuhin na ang implementing rules ng approval ng mga apprenticeship program. Inaabuso ito ng mga malalaking kumpanya upang makatipid at makapangdugas sa sweldo ng mga pobreng manggagawa. Mahiya naman kayo. Ilang sekretary ng labor ang nalusutan nito? When I say ilan, itong secretary ng labor ngayon at mga nakaraang secretary ng labor natutulog sa pansitan, natutulog sa kangkungan, ika nga. Yun. Pero again, sa anong kadahilanan? Magkano? Your guess is as good as mine. Kinakalampag ko po ang mga DOLE officials sa Camanaba area. There are 24 inspectors pero lahat ng pinuntahan ko doon may violation. Ano ang ginagawa nitong 24 inspectors at bakit hindi na nasa poll ang mga kumpanyang napuntahan ko na tad-tad ng violations? Grabe naman yan. 24 inspector lang yan. Libo ang kumpanya sa buong Pilipinas. So, sabi na lang sa NCR, di ba? Libo yan. So, hindi yan may bibisita lahat talaga. So, gawa ng batas na dagdagan yung inspector ng labor. Tsaka, yung apprenticeship na to, anong kinalaman nito sa wage theft? No? Kung propose ng batas, di ba, na tanggalin yung apprenticeship na yan or anong gawin nila dyan? Bigyan ng penalty. Propose. Kung sa inyo dapat sinisiguro, mga DOLE inspectors ng ating mga batas ay napapatupad ng tama. Ano pa po ang isipin ko at ng ating mga kababayan? Sorry again, di po ba ang isipin ng marami, kayo po ay nasuhulan? Dito ko po Yun, nasuhulan. Yun assumption agad, no? Ano agad, tawag dito? Akusa. Wala mong proof. sabi palagi, the rich becomes richer. The poor becomes poorer. Ang mga mayayaman, lalong yumayaman dahil sa pag-api at pagnakaw sa mga may hirap. Ito, yung tawag dito. Yung projection ng mayaman versus mahirap na naman to, no?
Tandaan natin si Rapi Tulfo, ano to, bilyonaryo si Rapi Tulfo. No? Bilyonaryo yan. No, sa ano niya. So, na-crack niya yung, recipe na para kumita, no, especially sa YouTube. Yung problema ng pamilya, di ba? Kabit, yung mga sensationalized na mga viral sa social media na niya nakakanya kaya yumayaman lalo si Rapi Tulfo at the expense nung kahihiyan ng mga mag-asawa, ng pamilya. Rapi Tulfo, di ba? Mga manggagawa. Puro padrino umiral. Mr. President, meron na akong saglit na kwento. May pinuntahan ako isang kumpanya. Natagtad ng violations. Ang ginawa, nang dumating kami, kasama ang Dole, pinatago niya ang kanyang mga empleyado. At habang nandun ako, hinihingi ng Dole ang mga papeles para mapatunayan. So ito yung kinukwento niya to, isa to sa sa hearing niya, no, sa parang consultative hearing yata 'yon. Ito yung ito yung kinukwento niya dito. Na tama yung kanilang dineklara. Dinideklara. Tumawag ang isang dating commissioner ng Commission on Human Rights. Akalain mo, Commission on Human Rights dapat pinoprotektahan mo ang karapatan pantao ng mga maliliit na manggagawa. Pero ang pinoprotektahan mo ang karapatan ng mga mandarambong ng mga kumpanya. Oo. Boy, dapat pinapangalanan, di ba? Andiyan ka na eh. Yung privilege speech kasi, hindi ka pwedeng kasuhan dyan. Ito yung, yung pang braso talaga ni Rapi Tulfo sa, programa niya. Ipapatawag niya sa Senate, yung gagawa ng privilege speech. Sarap na nga. Kasi, kung speaking of padrino, yung format ng programa ng Rapi Tulfo in Action is padrino system din yun eh, no? Kukomplain ka dun sa kanila, tapos rekta sila dun sa, kung pulis man nire-reklamo, rekta sila dun sa immediate superior, tapos hanggang sa chief of police yan, hanggang sa NAPOLCOM. Yun nila yan, no? Padrino system ang tawag dun. Hindi ko na muna banggitin ang pangalan ng commissioner yan ng dating commissioner ng Human Rights. Dahil hindi na siya commissioner. Alam niyo po, nung nandun ako, malaking dismay ako nung nakita ko yung kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga manggagawa doon. Dole, anyari. Isa lang po masasabi ko. Kung anong puno, siyang bunga. Kulang sa maayos na leadership ang Dole. Secretary Laguesma, bakit wala kang nagawa para sa ating mga magagawa? Kailan tayo gigising dyan sa Dole? O sasabihin ko, Hoy, Secretary Laguesma, gising! Isa pang pinaka-inutil na pinaka-inutil. patakbo ninyo dyan itong implementation ng Government Internship Program o GIP. This program had a budget of 807.716 million for fiscal year 2024. This program aims to provide internship opportunities for young workers in government agencies at the national or local levels. The GIP targets 13,554 beneficiaries. Pero may mga nakarating sa akin na mismong Dole delayed sa pagpapasweldo ng mga nasa interns ng GIP. Sa Batanes, Antique, 2 hanggang 3 buwan bago lumabas ang bayad. Kulang sa monitoring at maayos na sistema sa pagpapasweldo sa mga sumali sa programang ito. Mr. President, ang sweldo ay may iba't ibang ibig sabihin para sa mga tao. Sa ilan sa atin,
ang 275 pesos ay barya lamang na pambili ng kape sa Starbucks. Pero sa iba nating Uy, shout out JP. Starbucks. mga kababayan sa mga factory, yan po'y halos isang araw na nilang sweldo na iuwi nila sa kanilang pamilya. Para sa ilan, pangluho lang nila ang sweldo. Pero para sa iba, ito po ay pampagamot at naghihingalo nilang mga magulang o pambili ng isang dilata na paghati-hatian ng isang buong pamilya. Grabing dramatization, no? Talagang pang pelikula. The lack of proper and timely wage goes into the very well-being of our countrymen. Ang dami po sa ating mga kawani ang apektado ng hypertension, cancer, diabetes, and even kidney. At ayon po sa UNICEF, the Philippines faces a triple burden of malnutrition and micronutrient deficiencies. These challenges affect the growth, development, and future opportunities of our people. Ang pinaka-apektado ay mga kabataan, mga anak ng ating mga empleyado na hindi nakakatanggap ng tamang pasweldo dahil sa pang-aapi sa kanila. Paano naman kasi? Puro dilat at instant noodles ang kinakain dahil yun lang ang kayang bilhin ng kanilang karampot na sweldo na pinagnanakawan pa ng kanilang mga amo. Sila po ay biktima ng pang-aapi at pagnanakaw ng sweldo ng kanilang amo. At ito po ay very obvious. Ang sakit po sabihin na dito sa ating bansa, tulad ng sabi kanina, lalong yung mayaman ng mga mayayaman dahil sa pang-aapi sa mga mahirap natin manggagawa. Natapos na po ang eleksyon and we have been hounded and distracted by so many issues. But let us remember why we are here. My dear colleagues, there are thousands and thousands and thousands of workers na inaapi even as we speak. Workers who could not help but stay in their abusive companies because they need to feed their families. Our workers deserve better. They are the ones fueling our economy. Kung hindi dahil sa dugo at pawis nila, babagsak ang ating kumpanya. Alangan ba naman po ang mga tycoons at mga may-ari ng mga kumpanya ang magpapatakbo ng kanilang kumpanya kasama ang kanilang mga kamag-anak? Hindi po. Ang nagpapatakbo ng mga factory at lahat ng mga kumpanya sa Pilipinas, lalo sa manufacturing, ay mga manggagawa na aping-api. Kung paano po natin inasahan sila, suklian po natin ito ng proteksyon na nararapat lang para sa kanila. Huwag po natin sila kalimutan sa ating gawaing araw-araw. May God bless us all. Thank you po, Mr. President. So yun yung privilege speech ni Senator Rapi Tulfo, no, na ano naman, general information naman yan, no. Yung mayayaman, yung mahirap. Kasi syempre hindi pa sila dinadatan ng swerte, di ba? Yung mga nag-stay sa company na below minimum wage. Actually, choice naman nila yun actually. Kaya dapat talaga yung mga mamamayan, no, ng Pilipinas dapat well-informed, hindi man technically educated, baga well-informed sila doon sa sahod nila. Ngayon, kung alam nila yung minimum wage doon sa lugar nila, tapos hindi yun yung tinatanggap nila, pa syempre magtaka ka na, I give you example, nung ako yung nag-resign before sa first company ko, and then lumipat ako ng another company, I thought na okay yung company, no? Not until na na-discover ko na hindi binabayaran yung SSS ko.
yung SSS, yung pag-ibig, sila lahat ng ano yan, nila, taxes and everything. Nung na-discover ko yon, pumunta ako ng Dole, nireklamo ko. O yun, sabi ko makapangyari niyang Dole. So, ang ebidensya mo lang dyan, payslip na kinaltasan ka, ibabangga dun sa SSS remittance nila. Yun, wala nang masyadong cheche-boreche. Decision na agad ng Dole yun. So, it turned out na biniyaran ako ng yung company na yun yung kinukwento kong fly-by-night na company. Siyempre dapat, matalino ka dapat. Competent yung sarili mo na anytime pwede kang lipat ng company. Kasi paglipat ng company is tumataas yung yung competency level mo, di ba? Ganoon lang yun. Kasi kung nag-stay ka doon na ganun yung sahod mo, choice mo na yun, di ba? Choice mo na yun. Kasi nung una akong pumasok sa trabaho, below minimum din naman Kasi tinanggap ko kasi kailangan ko na experience, di ba? Kasi may mga ibang tao masyado nang confined na doon sa idea na okay, kumakain naman ako okay na, pag-aaral ka naman. Syempre kailangan mo mangarap. Nasa tao yan actually. Kasi employer-employee, mutual agreement yan ng both parties. So kakalipat-lipat ko ng company. So napunta ako sa company ngayon na kung saan ako na-hire, no? Matagal na ako dito sa company to. Standard yung kanilang benefits. Pag tinignan mo, ako, may experience ako sa labor, wala kang masisilip. Keep on looking, So, sa mga empleyado na andun pa rin sa punto na yan, aral kayo, improve your skills, and then, lipat kayo ng company, And then, para tumatas yung sahod mo, and mag-aral ka para hindi ka na pupunta kay Rapid Tulfo, di ba? Alagaan nyo yung sarili nyo din, So, itong hearing na ganito ni Rapid Tulfo sa mga nanonood ngayon, na kung Tulfonatics ka man, educate yourself, inform yourself, and improve yourself, di ba? Mag-aral ka ng panibagong skills para mag-improve ka. Para yung mga company na inaabuso ko dati, lost nila yon, di ba? Ayun. Para wag na pumila sa Rapid Tulfo in action. Yun lang naman. So, yun nga pala, Sir Bong, kung di ka pa nakasubscribe, proceed to subscribe and hit that notification bell para notify sa mga future uploads natin. Yun lang, see you in the next video.